Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan ay ito pong malaking isiniwalat ni Ramon Tulfo, yung na matandang kapatid ni Erwin Tulfo at ni Rapi Tulfo kasi may pasabog po siya. No, siguro alam nyo naman ito. At meron pa tayong isang article na yung dakilang Julalay, yung dakilang K9 ni Digong, mukhang sabit din po. Mukhang sabi ko na, orchestrator to eh. Ito yung, kumbaga, kung pwede ngang magpalit ulo sa ICC, ito na lang ang ipapalit kaysa kay Robin. O di kaya samahan na rin ni Robin kung sakasakaling masukbit na ng ICC si Digong. Tagal yata, no? Matatapos na September, Trillanes! Nasaan na yung sinabi mong June or July? Nag-September na, yung mga abogado ng mga nag-file sa ICC. Nasaan na yung ICC warrant? Tinatawanan lang kayo no Digong. Mukhang sasabing sinungaling kayo, di po ba? Tama, mali. So bago tayo magpatuloy, tayo po yung magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, at ganoon din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. Maraming salamat po sa inyo and may God bless us all. So tuloy na natin to mga kababayan, kasi po si Ramon Tulfo ay meron pong isiniwalat na napakabongga, no? Pero bago natin yan sabihin, i-background natin. Kasi itong iniimbestigahan ng Quadcom tungkol sa drug war ng inyong dating Pangulo, tungkol doon sa 3 Chinese drug lords na ginawang dinuguan sa presinto ng Davao, nung 2 preso na kanilang pong parang ginawang dinuguan nga sa usawan o whatever, ang pinaka idiniin doon nung mga si Padilla, yung isang Bucor officer, ay si Digong. Pero bago kay Digong, meron daw palang isang malaking opisyal ng polis na nag-utos, no? Na para itegi yung 3 Chinese drug lords. At yung walang iba ay yung si Colonel Garma ba yun? Colonel Garma. Kung titignan ninyo, sa unang tingin, may hawig kay Miss Hanilet. At sino si Miss Hanilet? Di yung kinakasama ni Digong, yung common law wife niya daw po. Common law ba yun tawag doon? Basta ganun kinakasama, hindi natin alam kung kasal sila. Ngayon, sino ba yung nagtanong? Si Congressman Acop, na tinanong niya si Padilla, sino sa saka yung isa pang opisyal ng pulis, sino sa tingin ninyo ang mas malapit sa dating Presidente Duterte? Yung nakakabulong sa tenga ni Presidente except kay Bongo. Kasi kay Bongo, nung bago ka makarating kay Pangulo Duterte, lalapit ka muna kay Bongo. Sabi nila, si Bato. Mali kayo. Si Garma. Kasi inamin mismo ni Garma na nakakadiretso siya kay Digong sa pamamagitan ni Bongo. Biruin nyo, colonel ka lang. Wala ka pang star. Kailangan mo pa ng isang promotion para magkaroon ka ng star. Dinaig niya pa si Bato. Kaya pala sabi noon ni Bato daw, na meron pang mas nakakabulong kay Presidente kaysa sa akin. PMP chip na yun Pero ang tiwala ng Presidente sa kanya hindi 100%. Kasi bakit? Si Garma. Babae, di ba ang weakness ni Digong? Ay babae, tingnan ninyo sa unang tingin. Si Garma, kalok-alike ni Madam Hanilet. Alam niyo ang weakness ni Digong, di ba? O di ba nangahalik-halik nga ng babae yang si Digong sa stage dati? Puntahan niyo lang yung mga FB page ng mga favorite yung mga vloggers and influencer. Makita natin yan. Siguro, tingnan natin kay Sir Benji, meron yan O kaya, kung yung kay For the First Couple, meron silang ipinost dyan kung gaano kamanyak si Digong. Nagtatanong pa nga yan sa babae sa stage, sa OFW, may asawa ka na. Meron, sige, nalikan niya pa rin. Manyakol diba? Basta ang kanyang tumigas ang kanyang sige gagawin niya kasi alam niya
meron siyang immunity, mga kababayan. O, hindi ko makita eh. Kayo na lang maghanap ha. O, marami dyan. Pinag-ahalikan ni Digong. Hindi naman siya inaalaw. O. Ngayon, bakit ganun na lang kung makalapit si Garma kay Digong? Wala ba siyang asawa? Eh, ang balita po, annulled daw siya. Annulled. Ha? Ayan. Ang nangyari, ito na po. Inilabas po. No? Dalawa po itong nilabas ni Ramon Tulfo sa balita ng Abante, September 16. Digong, Garma, magjowa. Ang tanong, may violation bang ginawa dyan si Digong? Hindi naman yata sila kasal ni Miss Hanilet. Ha? Kaya pala, ganon kalapit si Garma kay Digong. Ay, talaga nakaswerte naman ni Garma. Ang malas niya. Swerteng malas. Bakit? Ang may lupa na. Ito po. Bago naging CIDG chief ng Cebu, si Garma ay commander ng isa sa mga presinto ng Davao. Ayaw sabihin ni Padilla sa mga mambabatas kung gaano kalapit si Garma kay Duterte at humingi ito ng executive session upang doon niya ilalahad ang lahat. Naitanong kasi si Padilla kung bakit sinunod niya ang utos ni Garma noon samantalang pareho lang naman silang kernel o magkaranggo. Oo nga naman, di ba? Pues, kung ayaw sabihin ni Padilla ang relasyon ni Garma kay Digong, ako na ang magsasabi. Ang dalawa ay magsyota. O, nagsusyutaan sila, nagsushoot si Digong kay Garma. Nagsushoot muna bago i-dribble. Kaya naman pala, si Garma umamin Nakakadiretso po ako kay Presidente through Garma. Siyempre, pag kailangan kita, kailangan ko ikaw. Lapit ka lang kay Bongo. Kailangan kong madama ang iyong basketball. Putay ng Digong, manyakol. Ano pa? Hindi lang yan. Kay Kap ninyo, yung mga vlog niya, pinatotohanan niya. Nagdadala siya ng mga chikakas sa Malacanang, yung mga malilibog. Doon sa Malacanang nung panahon ni Digong. Ayan! Naku, ano pa ba ang lihim na dapat ibunyag sa mga kalibugan ng mga tauhan ni Baal? Sino sila? Mga sexy dancer pa yan. Mahina ang 50,000. Ang tanong saan kinuha ang mga pambayad sa mga puking-king na yan? Di ba kaswerte talaga pag ikaw ay nakadikit kay Digong? Makakapag-shoot ka bago ka makapag-dribble. Di ba, John Relubit? Diyos mio, yan Kay Ramon Tulfo, dating envoy sa China ni Digong yan. Di ba, tama, mali? Ramon Tulfo, Digong, Garma, magjowa. Kaya pala nagpapalitan ng laway. Sarap-sarap. Ano naman ang role dyan ni Bongo? Ay, Bongo, yang mamang maliit na yan. Kala nyo? Sabi ko sa inyo a wolf in a sheep's clothing. Parang si pusit lang yan, mga kababayan. Eto pa, isang isiniwalat ni Ramon Tulfo sa kanyang FB account or Twitter, Eto kasi may blue check Inuulit ko ang aking suhesyon na dapat imbestigahan si dating PCSO General Manager Royina Gama sa pagpatay kay PCSO Board Member Wesley Barayugan. Maraming naniniwala na si Garma ang utak sa pananambang kay Barayugan, isang retired Brigadier General na miyembro ng PMA Class 1983. Bakit kaya mga AFP at pulis ang nandyan sa PCSO, Ano meron dyan? Si Barayugan kasi bilang board member ng PCSO ang humaharang sa pagbibigay ni Garma ng mga STL franchises sa kanyang mga kaibigan. Talagang pala tong si Garma, kung iisipin natin, talagang siya yung parang si yung narco queen, Si, anong pangalan yun? Yung kinakatakutan ni Escobar.
Narco Queen yun ha. Oo, nasa Netflix po yun. Di pa nalulutas ang pagpatay kay Barayugan. Ay, wala na pala to. Cold case na yan, no? May news blackout noon sa assassination ni Barayugan dahil alam ng mga investigator na si Garma at Pangulong Digong ay magsyota, ay mag-cohorts pala. Anak ng potek. May mga report na yung anak ni Garma na may kapansanan ay anak niya kay... Oh! Anak niya kay Digong! Ay! Oh no! Oh no! Nako, Ramon Tulfo, malalibel ka dito. Binasa lang natin ha, mga kababayan ha. Oh! Hindi lang sila magsyota, nagkaanak pa. Wow! Laking pasabog to mga kababayan. Napilitang alisin ni Digong sa PCSO si Garma nang umangal na ang mga generals at colonels na mga graduate din ng PMA gaya ni Barugan. O nga naman. Hindi ko kilalang personal si Barayugan pero dapat mabigyan ng hustisya ang pagpatay sa kanya. Oy, dapat ipaalam yan sa Quadcom. Ay nako, Digong! Ay, wag naman. Ay nako, bata po yan. Kung minor de edad, wag po nating anuhin. No? Basta, yun lang po ang sabi ni Ramon Tulfo ha. Hindi po ako nagsabi, binasa ko lang po yun. Pero, malaking pasabog yun! Oh, nako, Digong, ilan pa ba ang mga panganay mo? Baka ayan din ang hawak na pang-blackmail ni Tamil Mill sa tatay niya. Kaya nga 'di ba, na power play niya ang tatay niya kay Speaker Pantaleon Alvarez during that time. Biruin mo, mayor ka lang, napatanggal mo ang isang speaker sa national. Oh. 'Di ba? Maraming alam si Tamil Mill na pang-blackmail kay manyakol na Digong. Ayon. Oh, ano pa mga kababayan? Ay, nako, talaga to si Digong. Tigas etits talaga. O, sino pa kaya ang lalabas diyan? Ako din may panganay kay Digong. Mga ganon, mga kababayan. Ay, nako. Matulis talaga si Digong, no? Tanda na, pero pag nakakita ng mga amoy palmolive, tigas etits. 'Di ba? Oh, ito na yung dakilan niyang Julalay. Oh. May sinabi po ang Quadcom tungkol dito sa dakilang Julalay ni Digong na sino? Ayan si Bongo. Oh, yung dakilang Inchik. Go last name di Inchik, 'di ba? Oh. House Quadcom establishes Go hand in Garma's juicy PCSO appointment. Naku, may kinalaman pa pala siguro sa pagkaka-appoint ni Garma sa PCSO. Bakit kayo pinupunta dyan sa PCSO? Dami siguro pera dyan, ano? Biruin nyo, mga retired AFP saka PMP ang mga nandyan. Ano, talagang yan? Ginagatasan nyo ba yan? Cash cow nyo ba ang PCSO at PAGCOR? Mga hinayupak kayo, ha? The House Quadcom uncovered the significant role that Senator Christopher Bongo allegedly had in the appointment of retired Police Colonel Royina Garma to a juicy position in the previous Duterte administration. Garma, who has been tagged as the director in the killing of 3 Chinese drug lords within the Davao Prison and Penal Farm, became Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager after her career in law enforcement. House Assistant Majority Leader Taguig 2nd District Representative Pami Zamora questioned Garma about the process of her application in the PCSO, given that her appointment there have raised a lot of eyebrows. Mukhang di ba? Kaduda-duda. I submitted my application to now Senator Bongo. I wrote a letter addressed to the President applying for the position. Talaga naman. Ano kaya ang ibinigay mo, Garma, sa presidente at napa-oo mo siya? Kasama mo si Bongo. Ibigay mo na. Siguro, nung time na yun, medyo juicy-juicy pa si Garma. Maalindog. Parang di ko yata kaya. Di ba? Yung mga pinapatugtog sa mga yung mga di ba, Maritel? Zamora probed into Garma's relationship with Go and asked if she knew him personally before being elected as senator in 2019. Go served as a special assistant to then President Duterte. Lahat po ng pulis sa Davao kilala si Senator Bongo.
Wala pong pulis na hindi nakakilala sa kanya, lalo na po officer. Siyempre. Oh, alam na di ba? Si Bongo, malaki kinalaman niya si Bongo. Bakit hindi nyo rin imbestigahan yan sa drug war? Oh, may alam yan. Oh, Michael Yang, Wu Chupong, si Galapong, si Suwapang, yan. Imbestigahan nyo. Silang mga inchik. Her response highlighted the deep familiarity law enforcement officials in Davao had with Go, largely due to his close association with Duterte. Hawak ni Duterte ang mga pulis sa Davao. Kaya nga, di ba, tinanggal ni Torre yung mga bataan ni Duterteng pulis? O, nagngangaw-ngaw dun si Kupal na Bastet, di ba? Tapos, ang gusto ni Tamilmil, sabi ni Bato, ibalik nyo lang yung mga pulis Davao na na-assign na sa kanya dati. Di ba, kita nyo? Hawak kasi nila, hindi sa kampante, hawak talaga nila. Kung anong gustuhin ko ay susundin ninyo. Oh, ako ang boss nyo, hindi ang bansang Pilipinas, hindi ang mamamayang Pilipino since inassign kayo sa akin. Ako ang boss nyo, ako ang pagsilbihan nyo. Pag sinabi kong itegi nyo to, itegi nyo to. Nabi ko itegi nyo to, itegi nyo to. Ganun po yun. Garma shared that after submitting application to Go, she was informed that the former president would review it. Re-review niya. Siyempre, maganda ang picture niya doon. Di ba? Pag kayo nag-a-apply ng sa resume, nilalagyan nyo ng pagkaganda-ganda nyo, pagkapogi-pogi nyong picture, yung mga Photoshop. Siguro, pag ditingnig yun, uy, pumintig ang kanyang tikol. Ayun, ito, kamukha pa ni ay, nako, juicy to. The Quadcom established that Garma gained her appointment at PCSU roughly 15 days after availing of early retirement from, ay, talaga, ang lakas ng kapit mo, girl. No, ang lakas mo. Ginamitan mo ba ng charm? O, anong ginamit mo? Ibigay mo na. Anong ginamit mo? Saan kayo nagpunta? Anong hotel? Ay, mali. Ikaw, Jun Relobit, wag mo akong lagyan ng sa aking bibig, ha? Wag mo akong diktahan, Rila Lubit, ha? Wag mo sabihin na nagpunta sila sa ganitong Wag doon. Pumunta sila sa ganon. O doon sa masarap ang pansit? Ha? Hindi doon. Saan? Sa Malacanang lang. Baka naman kasama ng Mocha Girls. She also confirmed to the Solons that former President Duterte personally gave her instruction during her time as PCSO General Manager. Alay talaga. Parang asawa pala. Personally. Wednesday ngayon, middle of the week. Garma was implicated by at least 4 quad resource person as the one who allegedly relayed instruction from former President Duterte to execute yon 3. Yan ha. The DPFF killings of the Chinese as corroborated by several witnesses are cited by the Quadcom as evidence of the Russet AJK linked to Duterte's anti-drug campaign. It wasn't the first time Go's name came up during the probe of the special four-way panel. In a previous hearing, Colonel Espinido, known as the poster boy of Duterte's drug war, claimed that the cash rewards given to cops who killed drug suspect allegedly came from POGO and Government Intelligence Fund. Espinido admitted that police officers benefited from what and quota system during Duterte. Sinabi niya rin that the funds were allegedly funneled downward from the level of Bongo and sourced from POGO's government intelligence and small town lottery or wedding. Malamang kasi pinwesto nila si Garma dun eh. Diba? Konektado na mga kababayan, kaya si Espinido mukhang valid ang kanyang sinasabi. Yun, itinalaga nila si Garma sa PCSO, dun na. Diba? Sabi ni Montulfo, siya ang pinaghihinalang utak doon sa isang board member. Di ba? Nung kinokontra siya sa pagbibigay ng mga prangkisa sa mga STL o small time lottery. Di ba? Sino nagpasok sa kanya? Sino nagrekomenda sa kanya? Re-reviewin daw siya ng Pangulo. Baka hindi yung resume ang ni-review, Maritel. Di ba, Jun Relubit? Baka hindi yung resume. Ano ang ni-review? Ay, bahala na kayo. Hindi ko nasasabihin. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below.
And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.